ito yung tinatawag na ion resin. Alright guys, welcome back to my channel. Ang topic natin ngayon is about filters. So, may apat ako na filters na ipapakita sa inyo. So, ito yung sediment filter. So, ito, sample lang guys kasi nagamit na to. Para may mapakita ko sa inyo, nagamit na to na nakaraan to yung pinalitan ko. So ito yung sediment filter guys. Pagkatapos nito, mag-ikat natin para makita natin talaga ang nasa loob. So sediment filter pala, so ito yung parang foam siya. Tapos 5 microns ito guys. So ang ibig sabihin ng 5 microns, ang average na makikita ng human eye, ang mata natin, is 25 microns. Yun yung sukat ng buhok natin. So, pag sinabing 5 microns, yun na yung pinakamaliit na particle sa tubig na kaya niyang salain guys. So, ito naman yung granular filter carbon. So, kung mapansin nyo, kung i-shake natin, parang may tumutunog. So, ito guys. So, ito yung granular filter. So, sa kuan ito is 5 microns din. So, titingnan natin kung bakit siya 5 microns. So, disclaimer yan guys. Ito nga palang granular, ang body niya is made of plastic. So, pag nakalagay na ito sa filter housing, ang tubig, dito siya pumapasok dito sa labas. So, dito sa labas. Tapos, kung mapansin nyo guys, may parang mga butas-butas dito sa gilid. So dito pumapasok yung tubig, tapos dito siya lumalabas sa may butas sa taas. So yun na yung papasok sa loob ng bahay. So ito guys. So bubuksan din natin to after nito guys para makita natin kung ano talaga itong may tunog sa loob guys. Okay. So proceed na naman tayo dito sa black carbon. So ang black carbon guys, same lang ito dito sa granular, carbon din siya, pero ito granules siya, granules. So ito is black. So ibig sabihin ng black is ginawa siyang solid, pero accessible siya sa tubig na papasok sa loob. So ang kaibahan dito, itong granular is plastic ang kanyang materials. Ito sa black carbon, may screen siya guys, kung makikita nyo. Parang may screen, yung screen, tapos may maliit na naman siya na parang yung pinakamaliit na butas guys. So ito, papasok ang tubig dito sa filter housing. So dito siya nag-absorb yung tubig. Hindi naman makapasok ito sa loob guys kasi may rubber to. Kasi yung filter housing, dito yung sasagad. At saka dito, pag hinigpitan mo ng maigi yung filter housing, so dito papasok yung tubig sa loob at dito na siya lalabas sa yung may butas. Yun na rin yung papasok sa loob ng bahay guys. So ito naman guys, itong tinatawag na ion 101. So ano nga ba ang ion? Ang ion nga pala, pasensya na hindi ko ma-memorize, kaya babasahin ko na lang kasi may nag-research kasi ako guys. So ibig sabihin ng ion is used to soften water by replacing the cations with sodium ions. So ano ba ang cations? Cations, ano ba to? Cations yata to. So cation are positively charged ions. So pag bibili ka nito sa may tindahan, sabihin ng in-charge nito, ions daw, yun daw yung nagpapatamis ng tubig. So, simple naman. So, para makita natin, pwede na natin buksan. So, ang laman nito is yung ion resin guys. Ito yung parang soft siya pag hahawakan mo. So, ganito lang, same lang siya ng pagkagawa nito. Stick ang body niya. Dito rin papasok sa labas ay yung tubig.
At saka kung mapansin nyo rin, may mga butas-butas din siya dito sa baba. So dito yon papasok yung tubig dito sa loob. At saka ito yung sasagad sa filter housing, guys. Pag ikagat na natin para makita natin kung ano talaga. So ipapakita ko sa inyo, guys. So ito yung sediment filter. So subukan natin ikat kung ano talaga ang nasa loob. So ito na yan, guys. Para siyang parang foam, guys. So 5 microns to. So kung makikita nyo, ganito siya, guys. Ito yan. Kung mapansin nyo, yung sa labas madumi, yung sa gitna naman yung maputi siya. So ibig sabihin, ang mga dumi dito lang sa labas, hindi siya nakapasok. So ang ibig sabihin nito, effective talaga siya, guys. Hindi talaga nakapasok yung mga dumi sa loob. So pag ginagamit nyo to, so yung mga dumi dito lang siya sa labas. So ang malinis na tubig lang ang papasok sa loob. So ito, guys. So para siyang matigas na foam. So proceed na naman tayo dito sa granular carbon. Yes, guys. So granular, pag sinabi nga pala natin carbon, so ang nasa isip natin yan is yung uling, guys. So pag sinabing uling, guys, nagre-remove yan ng baho, guys. Kung mapansin nyo, yung nasa mga refrigerator natin, yung ilalagyan natin ng uling para hindi babaho. So pasensya na talaga kayo sa Tagalog ko, guys, kasi nasa Mindanao kasi tayo, guys. So ito, guys, kung makikita nyo, kaya pala sinasabi niyang 5 microns kasi may nakalagay siya na foam. May nakalagay siya na foam dito, guys. Oh, kung makikita nyo. Oh, ayan, may foam siya dito. So ang sa loob niya, ito yung mga tumutunog, guys. Ito yun. Uling siya na granules. Uling, guys, na granules, parang pellets. So ito. So marami siya sa loob. Ito, guys, maraming laman. So ito nga palang foam, guys, same siya dito rin sa baba. Meron din yan, guys. Meron din yang foam dito. So pag ako ang nag-install nito, guys, itong granular carbon, pag nasa filter na siya, sa filter housing, hindi ko ito nilalagay sa ika 5 stage or sa last stage. Dapat ang ilagay mo itong black carbon para kunwari may overpressure, guys. May tendency kasing lalabas yung mga granules. Kaya ang problema nito, pag ito lalabas tapos walang sasala, guys, ito yung mag-block sa inyong mga fixtures, yung mga pusit natin sa loob ng bahay. So na-experience ko na nag-overpressure, lalabas yung mga granules, at doon binuksan na lahat, tinanggal yung mga pusit lahat para magbalik yung normal na agos ng tubig. So tip lang, guys, tip yun, guys. Sinsya na. So proceed naman tayo sa black carbon. So itong titingnan natin. Okay. So ito yung black carbon, guys. Ito, kung makita nyo, solid siya. Solid na sa uling. So may laman naman siya na screen sa loob. So para siguro ito double filter. So 5 microns din ito, guys. So tingnan natin, tingnan nyo. So ito yung black carbon. So uling din siya, guys. So pag naglagay kayo nito, dapat ito yung nasa last stage ng filter, para kasi hindi ito basta-basta na nababasag. So magsisilbi din itong last filter. So yun guys. So okay, guys, proceed na tayo rito sa ion resin, guys. So ito na cut ko na. So ito ipapakita ko sa inyo ng malapitan. So ito yun, guys. Ito yung tinatawag na ion resin.
So kung mapansin nyo, para siyang tapioca guys. So ito, para siyang tapioca, oh. Smooth siya guys, oh, tingnan nyo. Parang asukal, pero hindi naman siya tutunaw. Pero pag pinisil mo, parang kumunoy guys. Parang nagmamasad, ito ang nagmamasad ng tubig, oh. Ito, tingnan nyo guys. So ito nga pala yung tinatawag na Ion 101. Okay. So ito naman guys, may nakalagay din siya dito na foam sa loob. So kung nakita nyo, para siyang may itim-itim din kasi nasala siguro nito yung mga dumi. So paano naman ito, wala siyang amoy. Ang amoy natin. So yun lang sa ngayon guys. So sa susunod ko naman na vlog, pag nagpalit ako ng mga filter is ipapakita ko naman sa inyo. Pag nag-set up ko, dalawang sediment, isang granular, isang black carbon at saka isang Ion 101. So ito nga pala guys, kada isang buwan kailangan ng palitan. So depende naman yun guys sa paggamit sa inyo. Depende rin sa tubig nyo. Kung madumi ang tubig nyo, so consistent talaga kayo magpalit every 1 month. Pero ito namang tatlo, pwede rin itong palitan 3 to 4 months. Depende rin sa agos na yung tubig. Kasi pag madumi, siyempre pag nagka-penetrate na yung mga dumi, so dito naman yung pupunta, ma-filter dito sa mga sa susunod na filter. So mapansin nyo, mahina na yung tubig, so kailangan na talaga yung palitan guys. So yun lang guys. So pasensya na sa vlog ko, medyo hindi masyadong fluent yung pagtagalog natin kasi nasa Mindanao tayo. Pero ang purpose nitong vlog na to guys, para lang ma-educate din kayo. So kung may mga tanong kayo guys, comment na lang diyan sa baba para gawan ko ng next vlog. Pag may comment kayo na dapat kailangan ma-explain ng maayos guys. Ito pala, nandito ang anak ko, yung cameraman ko. So dito po. So, ito yung bata ko. So yung asawa ko nandun sa labas. At saka yung isa kong anak na kasi medyo maingay guys. So pasensya na. So yun lang. Salamat.